Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's bago natin pag-usapan etong mga didilis na ito, etong si Topacio at etong si Kitty Duterte. Good news muna pag-usapan natin mga kababayan. Ngayon lang ay ina-overwhelm po si number 4. Take note mga kababayan, number 4 sa tennis. Tinalo po ng ating Pinay na champion, Alex Ayala mga kababayan, dyan po sa sa round 3 ng Indian Wells Open. Grabe mga kababayan, congratulations congratulations. Nanalo po si Alex Ayala sa first set 6-2. At nung second set 2-0 na po ang score at lamang na lamang po si Alex Ayala ay nag-retire po etong si US champion, US tennis champion Coco Gauff. Ayan mga kababayan, Coco Gauff is forced to retire against Alex Ayala after feeling persistent pain in her arm. So ayan mga kababayan, alam nyo kasi marami ako nababasa tungkol dyan sa galing ni Alex Ayala. Lefty po kasi siya lefty. Kaya ang nangyayari, yung mga ginagawa niya nakakakos ng injury mga kababayan sa kalaban kasi iba yung style niya. Kaya isa napipilayan, nasasaktan. Ayaw naman natin ng ganoon. Kaso talagang na-overwhelm sila dito kay Alex Ayala. Grabe. So first set 6-2, yung second set 2-0, bigla pong nag-retire etong si Coco Gauff ng Amerika. So tuloy-tuloy po ang pag-angat ni Alex Ayala. Si Alex Ayala po ay number 20, alam ko 28 na po sa buong mundo, mga kababayan. At hindi lang 'yon hindi lang 'yon. Tingnan ninyo yung nasa background mga kababayan, yung mga nanonood. Every time na si Alex Ayala po ang naglalaro, lagi pong full pack. Yung tickets po sold out. Kapag si Alex Ayala ang naglalaro. Dahil po sa suporta ng mga Pilipino sa ating kababayan. So grabe, si Alex Ayala po pinag-uusapan ngayon sa buong mundo. Yung mga videos po ng number 1, number 2, number 3 sa tennis, hindi po masyadong pinapanood kumpara dito sa mga videos ni Alex Ayala sa YouTube o sa mga social media platforms. Talagang grabe mga kababayan ang dating ni Alex Ayala dyan po sa World of Tennis. Kaya congratulations dito sa ating Pilipina champion. Sana tumuloy-tuloy at umabot siya sa finals. Iba na po talaga ang development ng paglalaro ni Alex Ayala. Kaya muli congratulations. Bagamat hindi maganda yung ending, panalo pa rin. Saka kahit naman magtuloy-tuloy, sa tingin ko mananalo dahil iba talaga ang nilalaro ngayon ni Alex Ayala. So congratulations po patuloy po natin suportahan itong si Alex Ayala sa kanyang dyan po sa nilalaro niya dyan sa Amerika. Sana ganun po hindi po hinihila natin yung ating kababayan. Hindi po dapat hinihila natin yung ating kapwa Pilipino, yung ating gobyerno. Dapat tinutulungan natin ang mga Pilipino, ang gobyerno. Hindi katulad ng ginagawa ng mga DDS na puro paninira at puro paghila, yung kanilang crab mentality, ayun lagi yung ginagawa nila. Katulad na lang nito, mga kababayan, ni Topacio, imbis na i-correct yung kanilang kasamahan dahil sa pambabastos, talagang kinampihan pa niya. Tapos ngayon mga kababayan, yung kanyang programa, dun sa Yes Show Topacio, yung video na kung saan binabanatan niya itong si Jasmine Curtis at yung sinabi niya na ini-imagine niya itong si ano ba pangalan nun? Yung isang congresswoman nung Kabataan Party List at ngayon alam ko sa Gabriela na siya. Kalimutan ko yung pangalan, pakisulat nga sa comment section. So, sinabi niya, nakatabi niya yon at naamoy niya at talagang pinagnasaan niya. At sinabi niya rin kay Jasmine Curtis na
Kaya kayo nagpo-post ng nakabikini kasi gusto nyo nga pagpantasyahan kayo. Ayun yung sinabi ni Topacio. Ngayon, eto, binura na ng loko. Natakot. Akala ko ba matapang etong si Topacio? Bakit mo pinrivate yung video? So natakot siya. Akala ko atapang tao itong 6-footer na to. Hindi pala 6-footer, 6-putek. Etong 6-putek na tao na to. Binura binura mga, ito nandito pala, hindi ko binasa. Ano ba yan? Yan. Yung kanyang programa ng March 5 no, kung ano-ano pinagsasabi niya laban kay Jasmine Curtis Smith at kay Congressman Sara Ilago, ay wala na po sa YouTube. Pinrivate ni Tolonges. Natakot. Sabi ni Jesus Palsis, accessible pa yan ng linggo sa kanong Sabado. Pero ngayon, biglang pinrivate. Natatakot ata sa disbarment proceedings and other cases na pwede i-file ng mga women's groups like Gabriela and Congressman Sara Ilago. Pero sabi ni Palsis, huwag ka mag-alala, Topacio. Kahit naka-private yan, meron na daw naka-download. Nako. Mga marites pa? Kala mo mahuhuli? Mga marites pa talaga? O yan, tsaka yung clips, yung galing sa video, yung mga clips, ang mas importante dahil hindi buong show. Kahit hindi buong show, meron nakapreserve na yung clips kung saan etong si Topacio ay yun nga, nagsalita ng kung ano-ano na laban dito kay Jasmine Curtis Smith at kay Congresswoman Sara Ilago. You can run, but you can't hide your misogyny. Sabi ni Jesus Palsis. Pero ay mo natakot. Ang tapang-tapang. Ito meron pa nga siyang video Pakinggan natin yung video ni ni Topacio. At parang narinig ko na humihingi ata ng sorry itong Tolonges na to. Ang akin lang, with all due respect, let's cut the hypocrisy. Diba? Yun lang mo ng akin. Ako, I hate hypocrisy in any shape, manner, or form. What do you mean? Kasi kita mo, sinasabi niya, hindi daw nakakabastos. We are being blamed. May slut shaming pa silang sinasabi. Alam nyo, freedom of thought is absolute. Kung ayaw nila, kung galit sila sa akin, sa mga sinasabi ko, why does she not look at the comments doon sa Instagram account ni Jasmine pagka nagpo-post itong anak niya ng mga sexy pictures? Anong mga comments doon? Wow, sexy, hot, 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 yummylicious, di ba? Great body. Bakit hindi siya magalit yung sa mga yun? Ano ba talagang purpose ng pagpo-post ng sexy pictures? Is it not to attract attention, to be admired? Because showbiz personalities thrive on admiration, on publicity, on validation, on approval. So, don't ask kung pwede, mama. Oo. Ngayon, nag-apologize ako sa kanya. Hindi ko po kasi alam na normal para sa inyo na hayaan ang isang babaeng anak, your daughter, na mag-post ng ganong pictures. Hindi lamang ng pictures na naka-bikini, kundi yakap-yakap yung half-naked boyfriend niya. Kasi ako po, iba lang po siguro ang pananaw namin. Kasi kung ako po may anak na babae, hindi ko po papayagan na gano'n para magpiestahan ang katawan. Pagkatapos magagalit kayo, tingnan niyo yung comments. At hindi niyo i-report yung mga nagaganon. Ako, wala akong sinasabing gano'n Sinasabi ko lang, kung pinagnanasahan kayo, ay kasalanan nyo. Kasi you are provoking. Ano ba talagang point? Let's get real here. Ano bang point niya? You tell me kung anong point ng pagpo-post ng ganong pictures. For example, for her own, it's not to get attention from other people or sa validation, parang just to feel good about herself. For her own, you can feel good about yourself nang hindi nagpo-post, di ba? You can feel good about yourself privately. Marami pong mga babae hindi nagpo-post. Marami po akong ilang babae hindi naman nagpo-post. They feel good about themselves. Di ba? I mean, don't cut out the crap, please. Ang show business is all about publicity, is all about being admired, is all about being desired. Kaya, yun lang ang naiinis ako, Ikaw, pagka ikaw ginawa mo yan, parang boksingero yan You step into the ring, you get hit
Huwag kang magiging magbuboksingero kung ayaw mong tamaan. Ganon din po yun. So, may opinion kayo, may opinion ako. Do not control my thoughts. Pati ba naman yung gustong isipin ng ibang tao? Kukontrolin nyo pa rin? At that is a sense of entitlement na hindi dapat. Hindi lang po kayo ang tao sa mundo. You live in a bubble kasi, yan ang problema, ma'am. Nasa bubble kayo kung saan yung mga psychopaths nyo, yung mga nasa paligid nyo, lagi sinasabi, uy, tama yan, magaling yan, galing ng ginagawa mo. Every time someone holds a mirror up to you at sinasabing, hindi tama, nagagalit kayo. Hindi pwede po ganon. We are in a democracy. Wala po kami sa mundo ninyo, wala kayo sa mundo natin. We are in the real world, na iba-iba ang opinion. Attorney, just to be clear, you apologize for the fact na dun sa hindi ko alam na ganun po yung parang for her, for the mother. Okay. Oo. Hindi po pinabawi yung naging statement niyo po towards the sisters? I always say what I mean and I always mean what I say. Hindi po ako plastic, hindi po ako show. Ang akin lang, Okay. with due respect. Okay. Tama na. Ay, yung sinasabi ni Topacio. Unang-una kasi pakialamero to mga kababayan eh. Bakit ba pinakialaman mo si Ann Curtis? Ang atupagin mo yung sinabi mo kay Sara Ilago. Mukhang nga sasampahan ka ng kaso ng Gabriela. Dahil sa sinabi mo na minsan, inimagine mo etong si Sara Ilago. So yung kamanyakan mo na dapat private lang, kasi sinasabi niya, kayo mga babae, kung confident kayo sa sarili nyo, pwede naman kayo maging confident, private nyo lang, wag na kayo mag-post. Ito ngayon, ibinabalik ko sa'yo, Topacio, dapat yung kamanyakan mo, yung kaboglian mo, ay dapat pina-private mo, hindi mo rin binobroadcast. Di ba? Kung type mo si Ilago na pag-imaginein, dahil bogli na bogli ka, kahit hindi ka naman papatulan, dapat ipin-private mo rin. Dapat pin-private mo. Bakit ngayon? Ibinubulgar mo. So ngayon, ito, bala kang kasuhan ng Gabriela. Tapos ngayon, ano ginawa mo? Yung post mo, yung video nyo, tinago mo. Pin-private mo. Bakit atakot ka? Atakot eh. Atakot itong si Bulilit. Si Six Putek. Sabi nga ni sabi ni OG Diaz kung mga pagsalita itong Six Footer, akala mo Six Footer Hindi po Six Footer. OG, Six Putek yan. Sabi dito, if you have nothing to hide, you have nothing to fear. Kaso meron si Topacio. Charot. Di ba? Naglabas na kasi ng IBP ng payag at ginawa pang example si Gadon Nana Disbar. Paktay ka, Topacio. Mawawalan ka ng trabaho. Kahit nakulong lahat ng kliyente mo, pag nawala ka ng trabaho, ewan ko na lang. So, pin-private niya, pero marami na po nakakuha niyan. Marami na po naka-download at may mga clips pong nakuha. Kaya, yari ka. Kinabahan ang gasolito. Ayan. Medyo late na yan pag private kumalat na. Guilty talaga. Atago na Topacio. Six Puter, hindi na makakita. Six Putek, yan si Bulilit. Going Bulilit. Nako. As usual, ang motto ng mga DDS, talk now, hide later. Parang lang yung parang si Gutesa. Nagsalita, sabay nagtago. Parang si parang si yung 18 Marino Cuno. Nagsalita, tapos nagtatago. Pati si yung isang nagpapanggap na sinasabi niya na born again Christian siya, itong si Cathy Bunag. Pagka-post, biglang buburahin. Kaya ang style ng mga DDS, nagsasalita, tapos atras. Ayan po sila. Kaya ikaw, Topacio, yari ka. Bakit mo pin-private? Kung wala ka na mga sinasabi mo wala kang kasalanan, ibig sabihin, meron. Ito nga pinagsasabi mo rito, ngayon, kung ano-ano na ang palusot mo. Well, yan mga kababayan, ganyan po talaga mga DDS. Sa bilang pagtatapos, mga kababayan, balita ko lang, ito daw si Quito Duterte ay naban na sa ICC.
O, naban na raw sa ICC ito, hindi ako sigurado rito, pero ayon sa mga balita, naban. Hindi na siya pwedeng dumalaw sa ama dahil pumunta sa ICC ng lasing? Grabe. Pumunta sa ICC ng lasing? At nagwala nang hindi payagang pumasok sa loob. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Grabe naman to si Kitty Duterte. Naban daw siya, dahil dumalaw sa dun sa ICC, dun sa kanyang ama, ng lasing. At nung hindi pinapasok, siyempre papasukin mo, lasing nga. Nagwala raw dun sa loob. Walang iya naman. Grabe naman ito si Kitty Duterte. Mga videos nakikita nga natin na nagwawala ito sigaw ng sigaw. Wala ko siguro lakas tama. Grabe. Sabi tuloy ng ating kababayan, yan ang problema kung masyadong feeling entitled ka. Ibahin mo ang Davao City sa The Hague. Kung sa Davao kayo ang batas at lahat nakukuha ninyo sa pananakot at sa pagiging dominante, sa The Hague mga estranghero kayo doon na pwedeng paalisin at ideporta anumang oras. Karma sa yan dahil masyado kang napag-imbabaw. Yan grabe feeling entitled kasi. Duterte mahilig talaga sa away. Panakot, natatapang ang Duterte. Magtatapos na ang ilusyon ninyo. Wala na tatay nyo kulong. Sara mo, impeach na. Wala na sirang-sira na kayo mga Duterte. Wala nang tatakbong Duterte. The end. Ayan, galit na galit yung ating kababayan. Di na nahiya, manang-mana. Okay, so yan mga kababayan yung ating update. Etong si Alex Ayala mga kababayan, good news po. At siya po ay umadvance sa round 4 na siya mga kababayan round 4. So kasi pasok siya automatic sa round 1, sa round 2 tinalo niya yung kalaban niya, round 3 ito tinalo niya si Coco Gauff at round 4 na po siya, grabe. Sigurado po punong-puno na naman ang stadium na kung saan maglalaro itong si Alex Ayala at sigurado ubos ang ticket, nagkakaubusan ng ticket mga kababayan. Lalong-lalo na dun sa sa mga laro ni Alex Ayala, kaya congratulations. At dito naman kay Topacio, yes yo Topacio, congratulations din, malapit-lapit ka na. Malapit-lapit ka na, Madisbar. At dito kay Kitty Duterte, nasa mas Kitty, ayan, congratulations din dahil masyado ka entitled. Hindi ka na makakadalaw sa tatay mo. At dahil sa ginawa mong pagwawala dyan mismo sa ICC, grabe talaga to, no? Grabe talaga itong mga Duterte. Kung hindi nanununtok, nagwawala. Kung hindi nanununtok ng sheriff, nagwawala. So hindi po lahat ng lugar ganyan ang pwede nyong gawin. Masyado kayong entitled, akala nyo nasa Davao kayo lagi, hindi po ganyan. Dapat matuto kayong rumispeto. Kaya kayo hindi nire-respeto nagagalit kayo kapag nagagalit sa inyo yung tao. Kayo naman dahilan kaya nagagalit sa inyo. Hindi kayo marunong rumispeto. Gusto nyo respetuhin kayo, hindi naman kayo marunong rumispeto. Kapag ganyan, wala mangyayari. Yung pagiging entitled, yung entitlement, dapat hindi po ganyan. Kaya, ayan, malapit-lapit na rin ma-impeach si Sara, tatay mo nakakulong, what's next? Wala na. Pag tagal-tagal, matatanggal na rin kayo dyan sa Davao. Kasi, syempre, ma-realize sa mga tao, hindi maganda ito. Kinakailangan magpalit tayo ng gobyerno dito sa Davao. Palitan na natin ang namumuno dito. Sobra-sobra na yung ginagawa nila. Hindi na tama. Kaya sa mga Davaoenyo, mag-isip-isip naman kayo. Meron kayong pagkakataong mamili. Hindi kayo namili ng maayos. So, yan lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.